IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good day. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations on IMT News. Subong nga adlaw mangin kaupod naton no less than the father of the Catholic Church diri sa aton sa bahin sang Iloilo. Ang ginatumod naton amo si Archbishop Jose Romeo Lazo or mas kilala sa iyang mga nasakupan bilang Archbishop Romy, ang Arsobispo sang Archdiocese of Haro. And luyag naton maistorya ang Arsobispo natuhoy sa pila ka mga butang nga ginapangatubang subong sang simbahan Romano Katoliko. And of course, the thing is, it's Christmas. Ano ang mensahe nga luyag niya ipalabot sa mga pumuluyo sa Kristiyanong katilingban? And of course, ano ang mensahe nga gusto ipalabot sang simbahan Romano Katoliko sa mga pumuluyo sa pagsulod sang tuig 2021. As we welcome 2021 and bid our goodbyes to the year 2020, upod naton sa bahin sang IMT Conversations si Archbishop Romy. Maayong adlaw, Archbishop Romy. Salamat sa siningkayganan niya ginhatag mo sa aton. I think we are both uncomfortable sa aton nga duha nga face shield. Pero daway man kita sang choice, we have to do this for the safety and of course para makita sang tanan nga mga pumuluyo na bisan ang Arsobispo ari na gid sa iya puloy-an, kinahanglan naton magsuksok sang sining isa sa mga ginatumod nga kabahin sang minimum health standard agud mapasiguro nga hilway kita sa bahin sang COVID-19. Merry Christmas, advance Happy New Year. Kamusta ikaw, Archbishop Romy? Mayad gid. Naka Pasko kita kang pagkatao, kag nakita gid natin ang dalim nga handom kang mga tao nga magpakigbahin gid isan sa misa di Gallo kag sa pag simba. Daw amo gid ang handom kang tao halin sang una tungod kanit sang pandemya nga diya. Malisod ang kaimtangan kag ang tao magsiling naton nga sa ilang mga balay sa mga selebrasyon sa atong simbahan naga-streamline lang kag may tion gid nga dalim nga handom nga mapakigbahin gid sa Santos nga misa. Na-notice naton nga this is the first sa subong siguro nga siglo, sa subong nga dekada nga nangin very challenging ang misa sa hindi lamang sang naton nga mga katapos sa simbahan Romano Katoliko apang misa sang nagkalain-lain nga mga relihiyon. Before anything else, paano nag-thrive ang aton nga misa subong nga pandemya? Nakita naton nga diri sa aton sa bahin sang cathedral pagsugod sang misa di Aguinaldo nangintuman sa gihapon kadamo sang tao nga nagkadto. Bahin naman siguro riya sa kung ginabawalan kita halimbawa sa face-to-face nga Santos nga misa sa tung una tungod sang pandemya, tangi mo ba lang handom nga magpakigbahin gid na personal nagagwa gid na daw hindi na matago tungod sa imong pagtuo. Gani nga makita naton sa misa di Gallo o misa di Aguinaldo nga matao nagadinugugit sa pagpahayag kanang pagtuo nga luyag gid sila magpakigbahin magbaton sa Ginoo nga personal masiling naton. Nauna kita sa aton sini pamangkot, but you know, this year has been very more than exciting. 2020 has been very challenging. Each day, ang tao gapangita sang nandan ta nagid man mangita sang aton kinawala para may makaon. Pero subong bisan ara ang
imuluyag nga magpangita sang palangabuyan. Pero waay man kay kabudlay gid kay kadelikado sang palibot. We have this pandemic. And hindi taman malikawan nga i-mention ang problema sang extrajudicial killings. In fact, ini nagapadayon and somehow the noted indifference ni naton Archbishop Manigar nga may iban kag siguro do nagadamo na sa akon obserbasyon ang dawala lang sang labot sa palibot, especially sa younger generation. How is the faith thriving in making itself relevant these days? Ang tanan nga nagatuhaw sa aton abi bilang tao may kangtanan gid sa aton pagtuo. Bisan sa pagatubang sang pandemya, ang pagtuo nato mapakita gid, mapahayag gid. Halimbawa lang sa aton pagsabat sa pandemya nga madamo ang nagakinanglan, mga frontliners halimbawa, mga drivers, mga bakers nga luyag gid mag-alagad sa mga tao nga nalisdan na binagid ang apektado kang COVID. Gatuwa ko nga ang ila pag-alagad bahin sa ila pagtuo. Luyag nila maglabot sa ila mga kamot sa mga tao nga nalisdan. Tibahin na sang imo pagtuo. Ang pagtuo naton masilin naton translatable sa mga maayo nga mga buhat sa aton sig katao. Okay. And siguro mga isa na kasimana sulusubra sang natabo ang makasiligni nga pagpatay sang isa ka katapo sang alagad sang kasuguan sa Mag-Iloy. Ang iya nga anak nga babae, ang anak sang suspitsado nagalantaw and she was a minor. Makita naton daw ang pagpatay subong do normal. Somehow I am tempted to ask, diin bala ang Diyos sa sining mga nagakanabo subong? But before anything else, siguro ikaw ang pamangkuton ko. Diin ang Diyos sa tunga sang mga nagakatabo nga ni? Di ra gid ang Diyos sa tunga. Sa mga hitabo alimbawa sa subong sini, isang gani sa EJK, di ra gid ang Diyos. O galing ang problema lang sa aton nga daw hindi natin bala ma-realisar o kung mabaton nga ara da ang Diyos. Una sa tanan siguro tungod kay ang aton nga pagpananaw nga ang tao hindi gintuga sang Dios sa iya imahen kag larawan. Kung amuin na ang aton nga pagtan-aw sa tao, bisan kita daw hindi kita katanaw sa aton kaugalingon nga gintuga kang Dios sa iya imahen kag larawan. Ti amo man naton sig katao. Ti kundi naton ma-acknowledge na ti masaling ka daw ano man lang daw hulas pat yun. Ti hindi man siya tinuga sang Dios daw mawala na. Kag masaling bala kita man bisan sa aton nga ordinaryong eksperyensya, masaling kita bala kung may hitabo nga subong sina, masaling kita ay nadulman. Basta kung nadulman siya sa iyang halimbawa pride, o kung siya kadalok, o kung siya kaakig, bisan gani sa mga ilimnan bala, di bala nga kung kaysa, bisan gani magulutod, o kung magpakaysa, naga-inaway, tungod siguro sang ilang pag-inom, nga nadulman sila. Tamo ni matabo man ko ng tao madulman, nga daw hulas sa ila pagkuha sang kabuhi sang iban. Ati dira sa kadulong. Amo nang kinanglan kita kang kapawa. Of course, ang isa ka bata nga nagalantaw sa aton subong, kaya naka-intindi sa ginaistoryahan naton, may posibilidad mamangkot.
kung ara ang Dios nga ang ginpasugta niya nga patsyon to sang pulis ang mag-iloy sa tubangan pa sang iya kaugalingon nga anak. Ang isa man siguro kang regalo kang Dios sa aton, sa tagsa-tagsa sa aton, amo nga aton nga ginatawag nga kahilwayan, freedom. Di kung sa aton ba nga ang Dios nagapahanugot, kung halimbawa kung madulman ka, kag patyon mong iban, agapahanugot ang Dios sina. In a sense bala nga, daw hindi man ang Dios kagpugong nga ikaw ginatagan sang kahilwayan, tapos bawion man. Sa aton pa nga, depende gid sa imong kahilwayan, kung ano ang imuluyag. Ga respeto man ang Dios sa iya ginahatag sa tao nga kahilwayan. And more challenging is the fact that we have the Catholic Church has to live through times, tougher times, kung sa diin ang aton presidente nangin very vocal sa pag-atake niya sa institusyon sa simbahan Romano-Katoliko, bisan sa mga kaparian, kag sa mga bisan sa Santo Papa, naghaboy ini siya sang iya kaugalingon nga kritisismo. The question is, can the Catholic Church, I hope it's not too much to ask this sa imo, Archbishop, can the Catholic Church still manifest itself and its doctrines? Kung ang no less than the President of the Republic of the country is attacking the very institution and foundations of the Church? Si kung tanawon nato ng maragtas ang simbahan, damo man ang naagyan sa simbahan nga mga repression sang una, kag padayon ng simbahan. Tungod kay ini ginupisahan sang Ginoo. Ibisan presidente kung sino man diyan, hindi gid magkapugong sang pagtubo sang simbahan. Di masaling bala naton nga it's beyond anybody's competence sabi nga maguba sang simbahan. Tungod kay ini ginupisahan sang Ginoo. Amoy na nga bisan pa kung ano man tubo dira nga sirkumstansya, padayon sa gyapon ng simbahan, hindi gid na maguba. Wala bala ini nagtugas ang kahadlok sa inyo nga mga obispo, mga kaparian, kag mga opisyalis ng simbahan Romano Katoliko? Bilang tao siguro, bilang human beings, nagkatuhaw man ang kahadlok. O garing tungod sa aton pagtuo, kasalig kita nga ang Dios kaupod naton. That means nga you have to be brave enough and courageous enough nga tan-awon ini sa mataman kang Ginoo. Nga hindi kita magkadlok. Bisan ganyan yung mga apostoles ang una. Ang una nga tinaga kang Ginoo sa iyang mga apostoles, hindi ka mo magkahadlok. Ako ini. Amo man ang amon. Nga hindi kami magkahadlok bisan sinupada. Tungod kay gasalig kami sa pag-ubay sang Ginoo. And the problems, issues nga ginatubang naton, hindi lang sing simbahan Romano Katoliko, apang sa bilog nga pumuluyo, hindi lamang diri sa Pilipinas, no, apang sa bilog nga kalibutan. Grabe, no, as if it's not enough, we are still having this COVID-19. There is now this new strain nga mas mabaskog. Wala pa kita gani na vaccinate diri sa Pilipinas tanan. Ara na naman ang mas mataas kag mas mabaskog nga strain sa coronavirus. It's not just virus. Kadamo pa sang mga issues nga ginatubang kag problema nga ginatubong gutom, kakulang sa puluyan. This lead me actually to ask, kung bala nagpalayo bala ang tao sa Ginoo sa subong nga mga inadlaw? May I have your personal reflection on that question? Ang isa siguro ka manami nga pamalandungan amo ang Christmas nga diya. Tungod kay
ini nga Christmas sa dinataw ang lapsag sa pasungan, isa ini ka dalom gid nga handom sa aton Dios nga magpakig-angot sa tao, magpasilabot sa kabuhi sang tao. Tungod kay siya masaling nato nabi malayo, ginhatag niya nga bugtong anak ka mangin tao, agud nga magpalapit sa aton. Ina nga ginatawag naton nga connectedness, ang nearness kang Dios paagi sa isa kalapsag nga nangin tao pareho sa aton. Isa ina ka madalong nga pagpalangga kag pagatipan kang Dios sa aton. Ti kun tan-aw nato lang amoy ina nga Christmas, nagahatag sa aton sang handuman nga magpalapit sa Dios. Kung kapalayo man kita, kasi may mga kabangdanan kita nga nagapalayo kita sa iya. Pero siya, luyag gid nga magpasilabot sa aton kabuhi. Simple lang, tungod ka kita, mga anak kang Dios. Sino bala ang tatay halimbawa nga hindi luyag magpalapit sa iya bata? Amo ina ang natabo sa Christmas. Luyag sang Dios nga magpalapit kid sa aton. Ti ginatawag man kita nga magpalapit sa iya. Amo na sa lingkod kaina nga sa Misa de Gallo or Misa Ginaldo, damo ang mga tao nga palapit sa iya. Luyag gid baton sa iya ta santos nga pagkalawat. Nga face to face bala. Hindi ko nga virtual lang. Amoy na ang handom sang Dios, amo may na ang aton handom. Ugaling kun kaysang tao ga sipak, may mga kabangdan naman siguro riyan. Pero hindi daan. Bisan kani nga aton nga mga protocols, although nga kinanglan nga sundo naton, pero kung tananawon naton ang ini nga mga protocols daw, masilingan ni kita nga daw nagabalabag sa aton pagpalapit sa Dios kag sa aton si katao. Ang mensahe mo, Archbishop Romy, sa tanan nga mga tumuluo sa subong nga Paskwa. Siling nila ko, no, Christmas ends on the 25th of December. Wrong. Madabot pa kita sa Three Kings. No? So, gusto naton kuhaon ang ini nga kahigayunan nga one of the rarest opportunities and the tiyempo nga matubang naton ikaw. Nagapasalamat ang Iloilo Metropolitan Times, ang No Boundaries Advertising and Events, ang IMT Conversations sa siningkaygunan nga nagatubang kami sa imo subong. Luyag namon kuhaon ang imo nga mensahe para sa mga tumuluo nga malabot sa aton nga broadcast, hindi lamang diri sa Pilipinas, apang labot sa iba nga bahin sa kalibutan. Mensahe sa subong nga panahon sa Pasko. Sa Pasko sa pagkatao, sa pag-abot sa aton nga manluluwas, ang lapsag nga tao sa pasungan, nagadala sa aton sang paglaom sa tunga sang mga masiling naton karon nga sitwasyon. Kag nagadala man siya sang kasanag sa tunga sang kadudulman, kalipay sa tunga sang kalisod, kag gugma sa tunga sang pagka-indiferente. Gani manami kun kita sa panahon kang Pasko kang pagkatao, mangin mensahero kang paglaom, kapawa, kalipay, tungod kay ang Emmanuel nga ang Dios kaupod namon nag-abot. Ang gugma nag-abot sa kalibutan kag nagahatag sa aton sang bag-o nga kabuhi. Paskwa. Halin sa Paskwa, kadto kita sa bagong tuig. Siguro hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang ang tanan nga nagalantaw sa aton subong ang nagapanumpa kag nagadali nga tapuson tana ang 2020. No, because we never thought sang December 2019, especially sa patapos ng tuig, that this will be a very challenging year for us. Now, as we welcome 2021, ang bagong tuig,
Pwede ba lang naton makuha ang imo mensahe sa mga tumuluo sa pagsulod sang 2021, Archbishop? Sa kalendaryo sa aton simbahan, ang New Year, piyesta kang aton mahal nga Birhen sa iya pagkananay. Kag amo man dia ang adlaw sa pagpangamuyo sa world peace. Tigani sa pag-embrace naton sang bagong tuig, manami kun updon naton si Maria sa aton papanglakaton sa 2021 bilang aton nanay. Hay matuod ang sang kananay daw manami gid maggiya magtuytoy kang mga kabataan. Kag amo man dia nga kita sa aton paghandom kang pagidait, mangin instrumento man kita kang pagidait sa aton panimalay, sa aton sikatawo, sa aton pungsod, kag sa bilog man nga kalibutan. Gani nga aton nanay, ang aton mahal nga Birhen, isa ra gid ka manami nga huluwaran kung ano magbaton kang bagong tuig. Kaanggid man siya pagbaton sa anak nga si Jesus nga tao sa pasungan. Takabay nga kita gid mangin malaumon kag malipayon sa bagong tuig nga dia, bisan sa tunga kang panghangkat kang pandemya nga dia. Kaya nagasalig kita, ang lapsag na tao sa pasungan, amo ang mga hatag sa aton sang kaluwasan kag assurance nga updan kita sa tanan nga tion. Si Archbishop Jose Romeo Lazo, ang Arsobispo sang Archdiocese of Haro. Thank you so much for joining us. And of course, this is a very big opportunity man para sa aton nga ma-share naton ang mensahe sang simbahan Romano Katoliko. Halin mismo sa amay sang Archdiocese of Haro, padulong sa mga tumuluo sa bilog nga nasakupan sang sining Archdiocese and sa bilog nga pungsod and perhaps sa malabutan naton sa bilog nga kalibutan. Kung nabatian ninyo sa piyak sang mga pagpanghangkat, sa piyak sang sining mga problema nga aton ginatubang subong, sama-sami gina-mentionar ni Archbishop Romy ang paglaom, ang pagpalapit sa mahal nga makaako, ang mga challenges nga ginaatubang naton, ara ang Diyos, wala na dula. It's on us kung paano naton siya pangitaon, kag pasudlon sa aton kaugalingon para mangin mahapos bisan papano ang pag-atubang naton sang sining mga pagpanghangkat. My name is Rod Texon. Merry Christmas and Happy New Year. This is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon.